glorious I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revered by children yet to come, as generations sing of wonders you have done. You're strong and mighty deeds are always near. Oh God, most high, your name will be revered. How great is the Lord, and greatly to be praised. How great is the Lord our God. How great is the Lord our God. How great is the Lord, and greatly to be praised. Greatly to be Pagpapalan bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Pagpapala'y bumubuhos na, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang aking Diyos. Si Yahweh ang aking Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. I'll bless your name, oh God, each day that I awake. From dawn to setting sun, your greatness I'll proclaim. Your glory far exceeds all human thought. So with each breath I'll bless your name, oh God. Your name will be revered by children yet to come, as generations sing of wonders you have done. You're strong and mighty
Sound. Inaanayahan ko na po ang lahat na tumayo at tayo po ipapasimula na sa gawain po ng ating Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba sa umaga pong ito, O God. Hallelujah. Kami po ay sama-sama nga awit, O God. Nawa ay malugod ka, O Diyos, at makaabot sa iyong banal na trono ang aming pagsamba at pagpupuri. Hallelujah. We bow down at your feet, O Lord. Hallelujah. We worship your name, Jesus. Hallelujah. We fall down, we lay our crowns at the feet, oh Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Hallelujah. We fall down. We fall down. We lay our crowns at your feet, Lord Jesus. The greatness of His mercy and love at your feet, Lord Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Hallelujah. We fall down, we lay our crowns at your feet, Lord Jesus. The greatness of His mercy and love at your feet, Lord Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry,
Amen. Hallelujah. Samahan niyo po ako sa ating tuwing prayer sa oras nito. Lord God, Heavenly Father, salamat sa umagang ito, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan mo God sa oras na ito. Bago ang lahat, Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan, Panginoon. Maging sa isip, sa salita at sa gawa mo. Salamat o Diyos sa umagang ito. Patuloy ka namin magpulihan at parangalan at patuloy namin dinudulog sa iyo ang iyong anak na maghayag na yung mga salita o Diyos na si Pastor Mar. Patuloy ikaw pong manguna sa kanya. We pray for the knowledge and wisdom, Lord, na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon. Patuloy ikaw mag-provide ng iyong mga salita, Panginoon, kung anong nais mo, O Diyos. Nawa ang iyong kalooban lamang ang may hayag sa oras na ito. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa, lahat ng na makarinig, O Diyos, ng iyong mga salita. Patuloy pagpalain mong bawat isa, Panginoon. Sa lahat ng gagamitin mo, O Diyos, patuloy mong pangunahan. Nawa ikaw lamang, Panginoon, ang parangalan sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Amen. Maging mga kasama po namin sa live at sa Zoom. Tayo po ngayon ay sama-samang pupuri, magpapasalamat sa ating Diyos na dakila at buhay. Hallelujah! Hallelujah! We will shout, sing praises to you, Lord. Hallelujah! Thank you for your grace, O Diyos. Hallelujah! Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder and leave us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you will bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Hallelujah. Thank you, Jesus, for all you've done. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nation with truth and justice, just like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you will bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross.
for me. Hallelujah. We will sing praises to you, Lord, for you are worthy, worthy of our praise, O God. Hallelujah. Hallelujah. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You lay down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. All that you've done for me. Hallelujah. Thank you for the cross, O Lord. Thank you for what you've done for us. Hallelujah. We will praise you. Hallelujah. Hallelujah. Let's continue to worship the Lamb of God, Jesus. Hallelujah. Our Lord and our King. Hallelujah. You are above all things, Lord Jesus. Above all powers and above all kings. Hallelujah. We worship your name, Jesus. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like
above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for the cross. Hallelujah. Thank you for the price you paid for us, Panginoon. Salamat sa kaligtasan na meron po kami dahil sa iyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. You are worthy, worthy of our praise, Lord Jesus. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace.
nga po na ikaw'y karapat-dapat sa lahat ng papuri, sa lahat ng pagsamba at pagluwalhati. Hallelujah! You are worthy, worthy of our praise. Hallelujah! We worship you. We worship you, Lord Jesus. Hallelujah! Sige po, ating pong palakpakan ang ating Diyos na dakila. Hallelujah! Ang ating Diyos na tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Amen. Tayo po'y magbati at magngitian sa presensya po ng ating Panginoon. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate thy presence of the Lord, for he is worthy to be praised. Celebrate thy presence of the Lord, for he is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice! Hallelujah sa Diyos pang lahat ng papuri. Tayo po ay tumayo para po sa paggalang sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Pakipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Mateo, chapter 5, verses 27 to 30. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay, iniutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin ng may mahalay na pag-anasa sa isang babae, sa isip may nakikiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang nawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buong iyong katawang itapon naman sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buong iyong katawang itapon naman sa impyerno. Ito po ang salita ng Diyos, purihin po ang ating Panginoon. Okay, magandang umaga po sa bawat isa at muli isa pong kagalakan na ako ay makapagbahagi ng salita sa gawain ng Diyos at sa bawat isa sa atin. At salamat din po sa Panginoon sa ating mga kapatid dyan sa Pangasinan, Ate Jandre, Ate pong magiting na ama dyan sa Pangasinan. At dyan sa ating face-to-face po sa Palmera at sa ibang bahagi ng sa Pilipinas, no? Nasa online, nasa Zoom. So, magandang umaga sa bawat isa. Nakasama din natin pala si Juliet, akin pong hipag. Okay, so sa umaga po ito mga kapatid ay mahalaga tayo po lagi nag-aaral at nare-remind ng Diyos. No? At sa umaga ito isa pong
bahagi ng turo ng Diyos, yung ating po pag-aaralan sa umagang ito. At sa text po na binasa kanina, ito po isa sa mga turo ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nasa sa bundok habang nagtuturo sa kanyang mga alagad at sa mga tao na nakikinig sa kanyang pagbabahagi o pagbahagi ng Ebanghelyo ng Diyos. At ito ay isa sa pinakamahalagang utos ng Panginoon na kanyang binigay sa dami ng kanyang mga itinuturo sa mga sumusunod sa kanya ay ang iba doon is yung blessedness, beatitudes ng ating Panginoon na tinuro. At isa sa mga itinuro niya ay papaano ba iwasan yung pagkakasala o yung kasalanan ng bawat isa o iwasan yung pagiging sanhi na tayo ay magkasala. At isa sa pinakamahalagang tinuturo ng Diyos ay bakit tayo laging may preaching sa umaga as a Friday, Sunday, bakit tayo linggo-linggo may gawain at binabahagi tayo ng salita ng Diyos ay para i-remind tayo ng Panginoon sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. At sa umagang ito ay atin pong aralin yung isa sa mga napakahalaga na itinuturo ng Diyos yung sa Matthew chapter 5 verse 27 to 30. Maiksi lang po ito. At ang ating pong topic sa umagang ito is cut off the cause of sin. No? Putulin ang pagiging dahilan ng pagkakasala o kasalanan. Yun po yung ating topic. At ang ating pong teksto ay sa Matthew chapter 5, 27 to 30. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay saglit na manalangin sa Panginoon. No? Dakila namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat muli sa oras na ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong salita at makarinig na iyong mensahe sa umagang ito, Diyos. Nawa ito'y magamit po, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pagtira dito sa pamamalagi sa mundong ito, Diyos, na kami po ay makapamuhay na may kabanalan at maiwaksi yung aming kaisipan sa mga kasalanan, O Diyos, na makapag-dishonor po sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, at dalangin ko po ang bawat nakikinig na iyong mga salita sa amang bahagi makaabot ito, Panginoon, ay magkaroon ng manifestation sa puso, O Diyos, at patuloy na may guide ang buhay patungo po sa inyo. At maging ang iyong lingkod, O Diyos, dalangin ko, Panginoon, na kayo po mag-guide sa akin, ay may bahagi ko ang salitang ito na may pag-ibig, O Diyos, sa bawat isa, na maging fruitful, Panginoon, sa aming pong spiritual na buhay. Ringin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Naway malinaw po yung aking boses dyan. Ano? So sabi sa Matthew chapter 5, verse 27 to 30, narinig ninyong sinabi, huwag kang mananalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa, ay nangangalunya sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay naging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ay itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ay naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Itong sinasabi ng Diyos ay palawag hindi ito literal na putulin, no? Hindi literal na tanggalin yung isang kamay o isang dukutin ng isang mata para sa pagkakasala. At specific ang Diyos dito sa kanan. Bakit kaya kanan yung kanyang, hindi naman sinabing kaliwa? Kasi wali po tinignan,
kadalasan po yung pinaka-powerful or yung malakas sa ating bahagi ng katawan ay yung kanan. No? Bibihira yata yung kaliwete. But most of the time, lalo sa pagkain, o sa ano bahagi, laging kanan yung ini-emphasize na talagang mas may lakas, no? Kaysa sa kaliwa. But somehow, sa verse 27, sinasabi ng Diyos ay in-specify niya yung pangangalo niya, no? Yung pagiging, yung covetousness or yung hindi pagiging tapat. At in-emphasize ng Diyos dito na sa isang babae, nasabi niya dito na kung may pagnanasa, ay nangangalo niya na sa babae. Kumbaga, madali kasing kunin ng Diyos yung patungkol sa pangangalo niya, yung babae. But sa 29 hanggang 30 ay ginawang general ng Diyos patungkol doon sa pagkakasala. Yung sa 27, pang specific na doon sa isang babae, yung pagtingin. But sa 29 to 30 ay binigyan din dito yung bahagi ng katawan, yung sin. No? Kumbaga, in general, na yung sin ay binigyan din doon sa mata at sa kamay. Yung gawain ng kamay at gawain ng mata. Dahil sabi ng Diyos, kung ito'y nagkakaroon ng sanhi ng iyong pagkakasala, ay mainam na putulin pa ito. Kung sa ating literal siguro na panahon ngayon, kung honest, no, lahat yung mga Kristiyano ngayon, sigurado lahat siguro nagsumasamba ngayon sa church, ay wala ng kamay at paa. Siguro baka wala ng mga dalawang mata. Kasi sa bawat paglakad mo, paglabas mo sa bahay, pagpunta mo pa lang sa church, nagkakasala ka na. Kita mo si kapatid, may mapansin ka. Yung ating mata ay nagiging window, no? Nagiging video doon sa ating pagkakasala. Siguro kung literal ito ng Diyos na sinabi, at literal yung application nito, baka lahat ng Kristiyan na pupunta dyan sa simbahan ay nakasaklay na. No? Baka naputo na lahat ng paa, naputo na lahat ng kamay. But ang Diyos ay hindi siya literal, no? Nasiyabi ito. At bagamat sa Exodus chapter 20 verse 17, yung pagnanasa ay hindi lang binigyang pansin ng Diyos doon sa isang babae. But sa Exodus 20 verse 17, kung mayroon kayong mga Biblia, ito po ay sinabi ng Diyos doon sa general. Sabi niya sa verse 17, huwag mong pagnanasang maangkin ang sambahayan ng iyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alilang lalaki o babae, mga baka, asno, o ano bang pag-aari niya. So ibig sabihin, yung pagnanasa, yung binibigyang tingin ng Diyos, na kanyang binigyan lang na babae, but 27 to 30 ay in general. So sa Exodus 20 verse 17, malinaw na yung pagnanasa na maangkin yung hindi pag-aari, no? Hindi lang patungkol sa asawa, hindi lang patungkol sa babae, but ito'y patungkol din sa mga pag-aari ng iba. No? Ito'y pag-aari ng iba, o sabi ito mga baka, asno, ano mang pag-aari na yan, ay pagnanasaan natin, which is nagkakaroon ng dahilan para tayo ay magkaroon ng kasalanan. So yung pag-angkin, yung pagnanasa ng pag-aari ng iba. At kung literal ito na putulin yung kamay, kung ito yung ating pagkaintindi na, talagang putulin pala talaga. No? Dukuitin yung mata. Putulin yung kamay pag nagkakasala, yung kanang kamay o kanang mata. Ito'y contradict naman doon sa Deuteronomy chapter 14 verse 1 to 2. No? Kung nais iliteral ng Diyos, contrast. Kasi hindi po pwede kung yun yung nagiging kung literal yung pagkasabi ng Diyos. Tingnan natin sa Deuteronomy chapter 14 verse 1 and 2. Ito sabi ng Diyos, kahit sa mga namatayan ay hindi pwede bawasan yung katawan. Kayo ang mga anak ng Diyos, ninyo si Yahweh, kung ang isang mahal sa buhay ay mamatay. Huwag ninyong hihiwaan ang inyong sarili, hindi aahitan ang inyong noo upang ipakita lamang na kayo'y nagluluksa. So, ibig sabihin, kahit namatayan ng isang tao, ang utos ng Diyos ay hindi pwedeng sugatan ang iyong katawan. Sugatan pa lang. No? Kahit hindi pwedeng ahitan. Kumbaga, bawasan yung nilikha ng Diyos. Kaya sabi dito kayo ay bansa itilaga kay Yahweh, hindi lang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. So,
yung utos ng Panginoon sa mga Israelites sa kapanahunan si Deuteronomy ay pinagbabawalan sugatan man lang yung kanilang katawan kahit pa sila'y namatayan kahit nagluluksa. At yun yung utos ng Diyos sa kanila. At maging sa Leviticus chapter 19 verse 28, huwag kayong maghihiwa sa katawan dahil sa isang namatay, hindi maglalagay ng tato. Ako si Yahweh, sabi ng Diyos. Pinagbabawalang hiwaan, sugatan yung kanilang katawan. At maging sa Deuteronomy 23 verse 1, sabi dito, maging yung na-aksidente, maging yung ari ng isang lalaki, sabi dito, ang isang lalaking naputulan ng ari ay hindi maaaring ibilang sa sambayan ni Yahweh. Sabi doon sa English, bawal makipag-fellowship. So imagine niyo, so hindi literal yung sinasabi ng Diyos pagkat sa kanilang sa Mosaic Law ay hindi po pinahintulutan ng Diyos na sugatan ng iyong katawan o anumang kakulangan sa iyo. O sabi ito, naputulan ng kanyang ari ay hindi din po pwedeng makipag-assembly, no? Makipag-fellowship sa Diyos. So, ibig sabihin na yung sinasabi ng Diyos ay hindi siya literal, isang metaphor. Kumbaga, extreme yung sinabi ng Panginoon na hanggat maaari. No? At ang paghiwa ng sarili o yung pagsugat sa katawan ay ito'y mga gawain ng mga pagano, mga pagans. Kung natatandaan ninyo sa panahon ni Elijah, sa 1 Kings chapter 18, 25 to 29, ay nung nagkaroon ng battle, no? Yung challenge, yung the false prophet, the 450 prophet ni Baal, at yung si Elijah na nag-iisang propeta ng Diyos, nagkaroon sila ng battle doon na kung sino yung handog. No? Kung kanino handog yung susunugin, ay yun ang tunay na Diyos. Basahin po natin para makita lang po natin yung view ng ating Diyos. No? Na hindi literal yung sinasabi ng Panginoon. 1 Kings chapter 18, 25 to 29. No? Ito yung time na nagkaroon ng challenge, no? Yung prophet ni Baal at saka si Elijah. Sabi dito sa 25, sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos tawagin niyo ang inyong Diyos, ngunit huwag niyo sisindihan ang kahoy. Kinuha ka nila isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Ito yung mga sinasamba ng Diyos sa mga pagano. Sabi nila, Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Ito yung mga 450 prophets. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar at tinayo nila, ngunit walang sumasagot. Nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, lakasan pa ninyo. Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya o kaya nasa palikuran. O baka naman, may pinuntahan lang. Ito yung sabi ni Elias. O baka natutulog kaya't kailangan gisingin. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Ito na yung time na yung mga kanilang kapag sila'y prostrate na sa kanilang ginagawa. Ito yung kanilang ginagawa ng mga pagans. No? Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. So, yung ganong klaseng attitude o ganong klaseng gawain ay hindi po gawaing makadiyos. Ito'y gawain ng mga pagans na kapag sila'y na-prostrate, kanila pong sinusugatan ang kanila pong mga katawan. Kaya nakakalungkot may sa mga nagsusuicide. Pagka gusto mag-suicide, talaga sinusugatan yung kanilang katawan. So ito yung mga gawain ng mga pagans na walang Diyos. No? Kaya yung sinasabi ng Panginoon na tanggalin yung kamay at dukutin yung isang mata dahil sanhin ang pagkakasala at itapon sa impyerno ay hindi po siya literal. No? Kundi ito'y metaphor na sinasabi ng Diyos para ipakita
ano yung mangyayari, no? Ano yung consequences ng sin? Ano yung gaano kahalaga na i-deal yung sin sa buhay ng isang tao? No, marami pong dahilan kung bakit nangyayari at maraming at aware ang Diyos, no, sa bawat isa sa atin na yung ating mata ay nagiging sanhi ng pagkakasala at nagiging daan at yung ating gamay ay naging daan sa pagkumit ng kasalanan. Kaya kaya ating pong titingnan, magka-partner po yung sinabi ng Diyos na yung ano yung mabuo sa ma-capture ng ating pong mata ay matutuloy doon sa pag-act of ng sin. Kaya nandun yung kamay at nandun yung paa. So ano po yung ating matutunan dito sa aral ng ating Panginoon na kanyang ibinabahagi, no? Na sinasabi ng Diyos, ang ibig niyang sabihin is, yung sin ay may serious na consequences sa buhay ng isang tao, sa inyo po mga buhay. At hindi lang dito, hindi lang yung sin, ay hindi lang siya serious na consequences sa buhay natin ngayon, no? Yung ating na nasa mundo pa tayo, but ito'y nakakapito din sa ating buhay sa eternity, no? Yun po yung kaya ang sabi ng Diyos na dapat maidil natin ito ng kumbaga radically, no, na maidil natin pagkat ito'y may consequences sa ating pamumuhay ngayon at maging sa buhay natin sa eternal life, no? So yun po yung nais na ipasabi ng Diyos. Pangalawa, sabi dito, yung sin ay dapat ma-deal natin radically at makatop sa ating mga buhay regardless doon gaano man ito kahirap at gaano man ito how costly, no? Gaano man ito kahirap gawin sa ating pong mga buhay, no? Kaya ano man yung nagbibigay sa atin ng hadlang sa paglilingkod sa Diyos, ano bang klaseng sin yan na sa tingin natin ay nakakapag-dishonor sa Panginoon at dapat ay putulin na. Sa buhay natin ngayon, ano ba yung mga sin na sa tingin natin hadlang sa atin sa glory na sa manabal-dishonor natin ng Diyos. Tatlo, sabi ito, dapat wag natin refusing to look if looking with only insight to lust. Na yung ating pagtingin, yung ating pagtingin sa isang tao, at hindi lang sa isang tao, hindi lang sa opposite sex, kundi ano yung mga bagay na tinitingnan natin na nagnanasa tayo na hindi naman para sa atin, na nagdidil sa atin, nagdudulot sa atin ng pagkakasala. Hindi lang specific doon sa isang babae, but sa mga bagay, na nasa kapitbahay, no? Yung ating merong kapitbahay na wala tayo, na kinaiingitan natin, na ating pinagnanasaan, na namapa sa atin, ay nagdudulot ito ng pagkakasala sa atin po. O ano man yung ating tinitingnan, na nakapag-desire tayo na magkakaroon na kumbaga ating ma-disorder ang Diyos, no? Sa ating pagtingin, sa ating mga dinidesire na mga bagay ay nagkakasala tayo. At hindi lang sa mga bagay na ating nakikita, no? Di ba kapag halimbawa pumunta ka sa mall, tatandaan niyo pumunta ka sa mall, ay may nakita ka doon na gusto mong bilhin, no? Dahil meron yung iba, dahil wala ka, ay nagkakasala ka na rin noon. Dahil yung makita, may pagdanasa na hindi mo kaya at gumawa ka ng ibang hakbang. Yung action na against doon sa Lord, sa Diyos, ay nagkakasala na tayo sa Panginoon. Kaya, huwag tayong pumunta sa mga lugar na kung saan ay matempt lang tayo na magkakaroon tayo ng pagkakasala sa ating buhay. Iwasan natin pumunta sa mga lugar na kung saan ay hindi natin mabigyan ng glorification ang Diyos. Hindi natin mapurihan ang Panginoon.
Ano pa? Huwag tayong hayang ma-engage sa mga activity, no? Na normally, na alam nating may mali, no? Na alam nating hindi natin mapunyan ng Diyos at mahulog tayo sa pagkakasala sa ating Panginoon, no? So, ito yung mga bagay na kung saan warning ng Diyos sa bawat isa sa atin, na sa bawat isa, na yung ating mata, yung ating kamay, ay iwasan nating, kumbaga yung ating mata is maging susi, maging daan, no? O naging medium doon sa ating lust, yung ating desire, na kung saan pag kumilos ang ating kamay, ay ma-dishonor natin ang ating Panginoon. So maraming mga bagay, lalo sa mundo ngayon, alam naman natin sa mundo ngayon na maraming pagdating sa social media, ang dami natin nakikita sa Facebook, ang dami natin nakikita sa mall, ang dami natin nakikita sa television, ang dami natin nakikita na maging sanhi sa ating pong, lalo minsan sa Facebook, no? Pag may nakikita ka mga nag-post na, oh, gaganda naman kanilang ginagawa, sana all. At pero alam niyo mga kapatid, yung ating mga nakikita sa Facebook ay minsan kabaliktaran pa sa totoong nangyayari sa buhay. Kaya minsan yung social media ay nagkakaroon tayo ng desire doon sa mga bagay na ating nakikita. Nakala natin okay nga pero hindi talaga okay yun. Minsan kabaliktaran yun. Yung pinapakita sa social media ay para lang na tayo ay magkaroon ng desire sa mga bagay na gusto natin mangyari, nahahantong doon sa ating nawawalan na tayo ng joy sa mga bagay na meron sa atin. So isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng pagnanasa na nahahantong sa ating pagkakasala ay yung kakontentuhan sa atin kung anong meron tayo. Sa mga bagay na hindi tayo nakontento doon sa na meron tayo. Kaya hinahangad pa natin yung mga bagay na wala sa atin. Kaya ito'y payo ng Panginoon sa buhay na bawat isa sa atin na kung napunta ba lang tayo sa mga lugar na magsanhi ng pagkakasala o yung tinitingnan natin mga bagay na pwede tayong magkasala, ay ang sabi ng Diyos, cut off na natin. No? Kung ano yung cause ng ating sin o yung pagkakasala ay dapat i-cut off na natin. Hindi ito optional, no? But is a must. No? Radical na sinabi ng Diyos, cut off. Bakit? Ano yung maging dahilan? Sabi niya dito, yun ang maging daan, no? Na ikay mapunta sa impyerno. Ayaw kaya natin sa impyerno. Ngayon pa nga lang, sobrang init na ng panahon. No? Ayun dyan sa Pilipinas, nagkaroon ng 50, 45. No? At dito ay nasa 45 to 80 na. Yun pa lang yung init na hindi mo ma-imagine kung saan ka na hindi mo na kaya. Yung init na yun, how much more baka sa impyerno ay sobrang init. Kaya yun yung warning ng Diyos na para hindi tayo mapunta doon sa impyerno ngayon ay yung cause ng sin ay dapat putulin. No? Kung dito pala sa mundo, hindi natin kaya tiisin. Hindi natin kaya tiisin yung init. How much more doon pag nandun na sa impyerno. Kaya ito yung serious warning ng Panginoon. Ito yung, kumbaga, warning ng Diyos sa bawat manampalataya na maging aware tayo doon sa mga bagay na ating pinagnanasaan. Kung pagpunta mo sa mall ay magkakaroon ka lang ng desire na magkakasala ka. Ang dami makikita sa mall. Ang dami makikita mga bagay na lalo ngayon yung mga gadget. No? Sa mga kabataan natin, yung mga gadget ngayon na sobrang madaling nag-evolve, no? Madaling nagpapalit ng pagiging high-tech o pagiging modelo, no? O pagiging mga new model mga gadget, ay minsan nagdudulot sa atin ng hindi pagkaroon ng contentment. No? Ano ba? Pagka nakikita natin sa Facebook, di ba nga pinupuntahan ng ating iba nating mga tao
nakikita na po sa Facebook, wow, sana nandiyan. Sana napuntahan ko ulit yan. At yung iba, gumagawa talaga ng paraan para lang magawa yung dinidesire ng puso. At ito'y serious, sabi ng Diyos na kung hindi mo man lang natin maparangalan ng Diyos, kung hindi man lang natin mabigyan ng glory ng Diyos sa mga iniisip natin, sa mga nakikita natin, kung yun man lang ang magdudulot sa atin ng lumbay o kalungkutan, ay huwag na tayong pumunta. Huwag na nating nasain pa. Otherwise, magkakaroon tayo ng problema sa ating espiritual at magkakaroon tayo ng problema sa puso natin at hindi natin mapurihan ng Diyos at papasok na dito yung pag-complain. Bakit ganito, Lord? Buti pa siya meron, ako wala. So doon na papasok yung sin. At ang sin ay hindi lang ito normally na sin kagad. Nagpo-formulate ito. Nagsisimula sa pagtingin at napoprocess sa ating isip, no? At napupunta sa puso. At kapag hindi mo na napigilan, gagawa mo na ng action, which is magdudulot na ng pagkakasala sa ating Diyos. No? Kaya ang pinakasusi ng para ma-appreciate natin kung anong meron tayo na hindi na tayo tumingin pa sa iba at tingnan pa yung mga meron ang iba ay yung pagkakaroon ng contentment sa ating mga buhay. Na magiging masaya tayo kung anong meron tayo. Kung anong meron sila, di, praise God, meron sila. Kung anong meron tayo, di, salamat sa Panginoon dahil yun ang binigay sa atin ng Diyos. Kaysa magnasa pa tayo ng ibang bagay, pag nasaan pa yung mga pag-aari ng iba, kaysa kung anong meron tayo. So sa oras ito mga kapatid, ano yung mga, sa conclusion natin, ano yung mga bagay o ano yung mga gawain natin ngayon no? Sa ating pong mga buhay? Ano yung nagbabother sa iyo na nag-lead doon sa pag-dishonor sa Diyos? Sexual immorality ba? O sa mga gadgets? O sa mga nakikita natin sa iba? O halimbawa sa mga estudyante natin sa school, no? Ano ba yung meron yung classmate mo na nawala ka na para bang talino niya, bakit ako hindi? No? At ikay gumagawa ng hakbang para siya'y masira. At ikaw hindi mo na-enjoy yung inyong pag-aaral. O sa work naman tayo, ano yung meron ang iyong katrabaho na kinaiingitan mo na wala ka? Siya ba'y na-promote at ikaw ay hindi? Praise God pa rin. No? Kasi yun ang magdudulot sa atin ng sadness. No? Nawawala yung joy natin sa ating paglilingkod. Ano yung meron ng iba na wala tayo? Ano yung mga bagay na nag-lead sa atin para ma-dishonor ang Diyos? Sa ating paglilingkod sa ministry, ano yung kanyang talino? Ano yung kanyang talento? Ano yung kanyang gift na wala tayo? Pero lagi natin isipin na kung yung iba ay meron, tayo ay wala. Meron din tayo na wala yung iba. Minsan hindi lang natin nakikita. Kasi once na tayo ay nag-desire ng mga bagay na wala sa atin, minsan nakakalimutan na natin na ang Diyos pala ay nagbigay sa atin ng mga bagay na wala yung iba. Kaya hindi lang natin siya na-appreciate. Kaya kung ano yung mga kapatid, yung meron tayo na nagbabother sa atin, nagpapagulo sa ating isipan na nais pa natin nasain yung meron ng iba. No? O huwag na natin nasain. Sa halip, para magkaroon tayo ng kagalakan sa Diyos sa paglilingkod, cut off na natin no? Yung mga bagay na yun. At ito sinasabi ng Romans chapter 12 verse 1. Ito yung payo maging si Paul. Sabi niya, kaya na mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. No? Sabi ni Paul siya, nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat kapag sambahan ninyo sa Diyos. Which means, ang requirement ng Panginoon ay buo yung ating iaalay sa Diyos. No? Hindi partly, hindi partially. At kung yung ating mata nagkakasala, para mo na rin pinuputol sa iyong katawan, no? Kung ang iyong kamay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, ay para mo na rin pinuputol sa inyong katawan,
yung iyong, kumbaga sa iyong paglilingkod sa Diyos ay para na rin hindi siya kasama. At mahirap yun, no? Hindi naman pwede ikay isang mata, maiwan ka muna sa labas ng church, kasi hindi ka pwede sa loob kasi nagkasala ka. Hindi naman po pwede. So, dala-dala mo yung pagpasok sa church. Dala-dala mo yun sa pagpasok sa Diyos, no? At ang required ng Diyos ay yung worship natin is yung buo, yung ating sarili isubmit sa Panginoon. Yung pag-worship sa Diyos. Kaya sa oras na ito mga kapatid, ang nais na paalala ng Panginoon na ah, yung repentance, no? Kung ano man yung sanhi, kung ano man yung kung nandun man tayo sa puntong yun, repent sa Panginoon at ibalik muli yung ating joy sa Diyos sa paglilingkod sa Kanya ng buo, hindi lang half, hindi lang partially, kundi yung buo nating katawan ay alay sa Panginoon at isubmit sa Kanya sa atin. Sabi dito, ito yung worship, no? Ito yung karapat-dapat na worship sa ating Diyos. So sa umagang ito mga kapatid, nais natin alalahanin na ang Diyos natin is nais niya sa atin, yung requirement niya sa atin ay buo yung ating pagsamba sa Kanya, buo yung ating offering sa Kanya na may kabanalan. At yung reminder sa atin ng Diyos na kung ito man, nandun tayo sa kalagayan ngayon, kung tayo man ay nandoon sa sitwasyon na yon, stop mo na, tigil mo na. Dahil yun ang ayaw ng ating Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Nagiging walang sa-isa yung ating paglilingkod kung tayo nagpapatuloy sa mga bagay na against sa ating Panginoon. O maaaring sa iyong sarili is okay lang, no? O hindi naman nakikita ni Pastora, hindi naman nakikita ng aking kapatid. Pero lagi nating isipin, walang maililihim sa Diyos. Lahat ng ating ginagawa ay hayag at nakikita ng ating Panginoon. Kaya yung reminder ng Diyos sa bawat sa atin, ano man yung kalagayan ngayon, ano man yung sitwasyon ngayon, kung nandun ka man sa ganong klaseng sitwasyon, stop na natin at dahil nakikita tayo ng ating Diyos. At ang pinaka hindi lang yun doon, kundi yung warning ng Panginoon na yung impyerno. Hindi po ganun kadali. So habang may panahon pa, putulin na natin para sa ating paglilingkod sa ating Diyos. So tayo po manalangin at ating palapakan ng Diyos. Hallelujah. Dakila namin Diyos, kami po nagpapasalamat sa umagang ito sa inyo pong banal na salita. Nawa, O Diyos, kami po ay patuloy na matuto sa inyo pong mga reminder sa amin. Na maaaring sa oras na ito, O Diyos, ang inyo pong mga anak ay nagkakaroon ng pagkakamali at pagkakasala. Panginoon, patawad po, O Diyos, at patuloy namin nilalapit sa inyo na patawarin po ang bawat isa. Kung nasa sitwasyon man ngayon, O Diyos, ang aming po mga kapatid, aming pong dalangin, na patuloy po ninyong igay ng bawat isa, Panginoon, na magkaroon ng lakas, na iwasan ng mga bagay, na maging sanhi ng aming pagkakasala. Maaring ang mga kaibigan, Panginoon, ng bawat isa, o sa kanila pong mga kaibigang wala po sa inyo, mga unbeliever, Lord God, na nagkakaroon ng sanhi ng pagkakasala, o bad influence, Panginoon, patuloy po namin dalangin, O Diyos, na palakasin niyo po ang inyo po mga anak, na sa anumang hamon ng buhay, anumang udyok ng pagkakasala, ay hindi po, Panginoon, makumit ng inyo po mga anak, Lord God. Salamat ng marami, O Diyos, at sa umagang ito, patuloy po pagpalain ng bawat isa, at maging sa may mga pangailangan, Panginoon, dalangin din po namin ay inyo pong gabay sa inyo pong mga anak. Sa may mga karamdaman, Panginoon, patuloy niyo pong ipagkalubang kagalingan. Sa mga may problema, O Diyos, patuloy niyo pong i-comfort ang bawat isa. At patuloy, Panginoon, na lumakad na may kabanalan sa inyo pong harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po na marami sa iyo pong mga reminder sa amin. Salamat po na marami sa iyo pong mga salita, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus.
Ayun. Wait lang daw. Ano? Mic check. Yan, nag-e-echo. Ayun, so good morning po sa bawat isa. Welcome po sa gawain ng Panginoon at din pong binabate ang bawat isa ng God bless you. Yes. Ayan, binabati po natin yan sila Ate Angel. Ayan, mga bago po nating dating. Ayun pala eh. Iba naman pinahirapan pa ako. See? Hindi ako na-oriente yan. So, welcome to the church, Sister Angel, Brother Marvin, and Baby Caleb. At kay Makay, Sungkalit, I think yung tropa niya. Yes. So, yun. Bakit? Ay, sorry na. Morning. So, ayan, good morning din po sa ating pong mga kapatid sa ating pong Zoom. Ayan po kay Sister Dina, kay Pastor Mar, kaya sa Vardy family, kay Sister Juliet. Hello po. Long time no see. Ayan din po sa kila Sister Anisha, sa kay Sister Sarah. Naka-join din siya. So, ayan po. Next. Welcome po ulit. So, ayan po, sa Sunday worship service po natin next week, ang mga gagamitin po sa linggo ay para po sa praise and worship, si Sister May, Sister Hannah May, Magan, Sister May. Sino yun? Bago yun. So, opening prayer po natin, Brother Ronald Piano, scripture reading, Sister Laika Gonzalez. Preacher po natin, si Brother Michael Kalumpag. Sa Pangasinan po pala itong gawain. So, may gawain po dito sa face-to-face. Yan. Si Kuya Michael lang daw pupunta doon, maglalakad lang. Biro lang po. Ayan, sa announcement po natin, Sister Sarah Capales. Offertory prayer, Sister Jamaica Acevedo. Closing prayer po natin si Sister Christine Varde. So, kung may mga lalo na po yung mga galing po dito po sa church, magkaroon lang po lamang na maghintay po ng mga ilang minuto para po sa mga prayers and announcements. So, next po. Children's Sunday School po every Sunday dito po sa Palmera. So, since po magkakaroon po tayo ng gawain sa Pangasinan next week, meron po tayong Children's Sunday School po doon. So, see you po sa Sunday. After po ito ng praise and worship song. Next po is Youth Fellowship, Sunday, 1 p.m. Third Sunday po, 1 p.m. din. General Youth Fellowship po ng mga kabataan. Yan, so mamaya. Yung prayer meeting po, every Wednesday, 8 p.m. So this week, ang exhorter po natin is Sister Jamaica Acevedo. Tapos na po. Ulit. Ulit. Second round. Series pala ito. So, ayun po. I-announce na lang po siguro natin sa GC kung sino po ang ating pong next exhorter. Ayan. So, let's proceed po sa gawain po sa ating pong lokal sa GWIM, Christ Alone sa Oman. Monday po, 1 a.m. Ito po ay Philippine time. So, Monday po. So, mamaya may gawain po tayong madaling araw. Prayer meeting. And then for Wednesday, 1 a.m. At Friday po, ang kanilang pong parang Sunday service natin or worship service. So, 2 p.m. Via Facebook Live po. Ayan. So, sinesend naman po sa ating pong GC yung mga links ng mga gawain. Hindi naman po nagbabago yung link. Isa lang naman po yung link. So, kung tayo po ay wala masyadong ginagawa, pwede naman po tayo mag-join sa mga gawain po natin sa Oman. Ayan. So, next po is Women's Ministry, first and third Sunday. At Women's Fellowship face-to-face po, 2:30 p.m. So, most likely po magkaroon po tayo ng Women's Ministry din po no, sa Pangasinan. Next
Next Sunday. Saan na? Ayun, second Saturday, General Fellowship via Zoom, 8 p.m. to 9 p.m. Ayan, yun. Tama, di ba? Galing eh. Women's Ministry, 4th Sunday, Pangasinan, 1 p.m. to 2 p.m. After po ng gawain. Next is Old Testament survey po every Sunday, 3 p.m. to 5 p.m. So, nag-start na po ang pag-aaral last Sunday. So, may narinig ako kanina, exam na daw agad ngayon. So, kami walang review. So, chismis, narinig ko kanina. Sabi ko, narinig ko, parang exam na ko. Pero ayun po. Next. Prayer meeting, ito na po yun, no? Yung ngayong Wednesday, yun, naihabol. Wednesday, 8 p.m., exhorter po natin Sister Sarah Capales. Alright, so next po is financial report. As of June 15, 2024, ang ating pong total church fund is 10,042 pesos and 50 centavos. Ayan, amen. Nakakabawi na po muli ang ating pong financial. Thank you po sa Lord. At ang ating pong birthday celebrants sa June 16, which is today, Sister Jessa May Magan. Ayan. So sa ating pong closing, pasama po sa prayer ang ating pong kapatid at Sister Jessa May Magan. Next po. Yun! Happy Father's Day! Baka naman, charot. So ayun po, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay, kay Brother Ron, kay Nelson, ayan, kay Kuya Paul. Kuya Paul. sorry. Mali ka kasi. Tumingin ka kasi sa akin eh. Kay Brother Marvin, kay Tatay Ato, ayan. Kung naririnig nyo man po kami. Ayan, so Happy Father's Day po sa lahat. Pastor Mar Magan, Happy Father's Day po sa inyo. Dyan po sa Pangasinan, Happy Father's Day po sa inyo dyan. Tatay, yan, sa mga tatay po natin. Kasi isa-isa, mali. Pagka nabibigyan mo ako ng flash ng mga tatay natin, di ba? Talaga. Ayun. So again, your dedication, love, and leadership in our family is testament to God's grace and faithfulness, reflecting the heart of our Heavenly Father from Christ Alone Church. Yan po. Happy Father's Day! Yay! Naghihintay po kami nila Kuya Ron ng ampaw. Biro lang po. Ayan po, so wala na po ba ang susunod? Okay na po, so yun po, sa Diyos po ang paburi. Sige po, inaanyahan ko po ang bawat isa para sa ating offertory prayer. Tayo po ay pumikit. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa patuloy niyo pong paggabay sa bawat isa. Salamat po sa pagmamahal, yung protection niyo sa amin, sa kagalingan na aming natanggap. Patuloy po na sa oras nito, kami nga po, Panginoon, ay magbabalik sa inyo. Pamamagitan po ng pagbibigay sa gawain, O Diyos. Patuloy po na alam niyo po ang kalagayan ng bawat isa, maging ang aming mga puso, O Lord, sa pagbibigay. Patuloy nga po, Panginoon, na kayo po ang magpapala sa bawat isa. Patuloy po ang makukolekta sa oras na ito ay magamit lamang po para po sa inyo, O Diyos, sa inyong kalwalhatian, O Diyos. Salamat po sa bawat isa. Salamat po sa trabaho na patuloy niyo pong iginagawad sa bawat isa, O God. Salamat din po sa business na patuloy niyo pong pinagpapala sa mga estudyante, O Lord. Kayo nga po ang patuloy na magagabay sa kanila sa darating po na pasukan, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo at sambahin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen.
Hallelujah. Tayo po ay magsitayo, tayo po ay dadako na sa panghuling panalangin. So, salamat po Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Lord, salamat po sa katagumpayan ng gawaing mong ito. Salamat po, Lord God, sa pagpatnubay sa amin at pagsama po sa buong gawaing mong ito, Lord God. Salamat po, Lord God, kami po ay malayang nakapagpuri at nakapagsamba sa iyo sa araw po na ito. Gayon din po, Lord God, sa naghayag ng iyong salita, ang iyong anak po na si Pastor Mar, samahan, gabayan at ingatan niyo po siya, bagamat malayo po siya sa amin. Lord, kayo po ang magpala at mag-bless po sa kanya. Ang iyong salita lamang po ang sumama sa kanya, Lord God, at pag-iingat po. Gayon din po, Lord God, sa inyo pong anak na si Sister Jessa na nagdiriwang po ng kaarawan ngayong araw na ito. Lord God, kayo po ang mag-bless sa kanyang buhay. Nawa ang inyong pong salita ang maghari po sa kanyang buhay at mas makilala niya pa po kayo ng lubos, Lord. Lord, salamat po muli sa lahat ng nangyari sa araw na ito. Alam po namin na kayo po ang kasama po namin sa buong gawain mong ito, Lord God. Gayon din po, Lord, sa pagsasaluhan po namin pagkain, Lord, ikaw po ang mag-bless dito. Nawa po ito ay maging kalakasan ng aming pisikal na katawan. Gayon din po sa naghain neto, Lord God, kayo na po ang magbalik sa kanya ng blessings. Gayon din po sa kanyang pamilya. Muli, salamat po, Lord, sa inyo po ang pinakamataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan niyo po, Panginoong Jesus. Amen. Ating pong itaas ang ating mga kamay at awitin po natin na ang benediction song. Now unto Him who is able to keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy, to the only God, our Savior, to Jesus Christ, our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Sige, atin pong itaas ang ating kamay sa Diyos at atin pong tanggapin ang basbas ng ating Panginoon. Nawa patuloy tayong bigyan ng kalakasan ng Diyos at ingatan at pabanalin habang nandito tayo sa mundo. Naway sabay yung lahat ang kagandahang loob ng Panginoon sa Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng banal na Espiritu Santo. Humayo tayong payapa at pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong mga buhay. Salamat po mga kapatid. God bless sa lahat. Happy and blessed Sunday sa lahat.
Ayan, so saglit lamang po kasi meron tayong ibigay na simpleng lang sa ating mga tatay. So kinuha lang po. So muli po, Happy Father's Day po sa yung mga nagpupugian. Yan, mga tatay. Sige, pogi kayo ngayon kasi day nyo naman. So pogi kayo. Ayan. So ayan na po yung meron kami simpleng ibibigay lang po sa ating maigiting na mga tatay bilang pasalamat na din po sa lahat po ng iyong mga efforts at sakripisyo din po sa inyo mga pamilya. So muli po, yung mga kasama namin sa Zoom, sa FB Live, maging po dito sa ating face-to-face ay Happy Father's Day po sa inyong lahat. At kami po ay nagpapasalamat sa buhay nyo na nakakasama po namin. So ayan, so muli po, Happy Father's Day at maging happy lunch din po sa bawat isa. Yung ibigay po namin sa gitna po, kinuha pa sa kabila eh. Sa gitna po. So ayun, so salamat po. Yan. So God bless po sa bawat isa po sa atin. God bless po sa bawat isa. Magkita-kita po muli tayo next Sunday. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leave us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you will bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes our orphan a son and daughter? The King of glory, the King above all kings. Who rules the nation with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you will bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for this is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you will bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave.
the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You laid down your life that I would be set free. Oh, this is unspeakable. This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place.